Talakayin natin na napaulat na pag-alis sa bansa ni Alice Go at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Senator. Si Connie po ito kasama si Rafi. Magandang umaga po sa inyo, Connie at Rafi. At sa ating mga tagapanood. Good morning po. Pinapanindigan po ng kampo ni Alice Go na nandito siya sa Pilipinas. Hamon pa nga ni Attorney Stephen David sa Bureau of Immigration, patunayan nilang nasa ibang bansa si Go. Ano pong masasabi niyo rito? Naku, sila pa yung malakas ang loob manghamon sa Bureau of Immigration. Well, nakita po natin ang BI at iba't iba pa nating mga law enforcement agencies ay nagsasabi na rin na nakatatanggap na rin sila ng mga impormasyon mula sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa. At hindi po ito naiiba, Rafi at Connie, sa naging kumbaga paper trail or information trail namin dito sa opisina ko. Para sa akin, nagsimula itong lahat nung sumulat ako actually sa NBI para ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nakatanggap nga ako ng unconfirmed information mula sa NBI mismo na itong si Guo Huaping ay umalis na nga sa Pilipinas noong July 18. So, tumatanggap po namin yung unconfirmed information na yan mula sa NBI. Saka po namin kinorroborate ito sa iba't ibang source mula pa sa ibang bansa, katulad ng Malaysia, Singapore, pati China. And of course, kumpirmado na rin nga po ito ng ating Bureau of Immigration. Senator, ito po yung Yes, Rafi. Nabanggit niyo po yung NBI. Maingat po kasi yung NBI ngayon sa pagkumpirma na kung talaga nakalabas na si Alice Go dahil wala raw pong litrato dun sa mga immigration counters na kanyang dinaanan. Bagay na malabo daw po mangyari. Ano pong masasabi niyo rito? Kaya nasabi ko po na unconfirmed information yung una kong natanggap mula sa NBI. Pero bunga na rin ng aking pagsulat sa kanila, paghingi ng update sa kanilang manhunt. And tama po yung sinabi nila at kasama po yan sa aking pag-raise ng question of privilege noong Lunes. Nakapansin-pansin na doon sa screenshot ng video or dapat na video ng pagpasok ni Guo Huaping sa Malaysia, wala dun yung kanyang imahe. Kaya nag-isip ako at sinabi sa mga colleagues ko sa floor, yan ba ay isang patunay na sanay siya na or meron siyang tumulong sa kanya na umiwas sa lugar na mahuhuli nga ang kanyang imahe. So ito ay ilan sa maraming patuloy namin nga alamin, pati dito sa Senate Committee on Women. Sa amin pong panayam kahapon kay Attorney Stephen David, Senator, ni-rule out na raw ni Alice Go yung pagharap sa Senado, lalo hindi na raw po siya effective resource person dahil sa dami ng kasong inihain sa dating alkalde. Ano pong reaksyon rito? Ang Senate Committee on Women lamang ang pwedeng magtimbang kung effective o di na effective siyang resource person. And obviously, at bilang chair, binibigyang diin ko ito, ini-insist pa rin namin na siya ay pumailalim sa Senate warrant of arrest na in-issue, pinirmahan ng Senate President on the request of this representation, ang chair ng Senate Committee on Women, dahil siya ay dapat pa rin humarap sa aming komite and once and for all sagutin ng maayos yung aming mga huling tanong sa kanya. Kaya aasahan ko na lalo na't umaaksyon yung iba't ibang mga executive agencies natin. Kahit dito pa sa question of privilege ko na nagbunyag na siya pala ay umalis na sa Pilipinas para mapa-epekto nga yung pagharap niya dito sa Senado. Senator, talaga hong nanganak ng maraming problema ito pong investigasyon natin sa Pogo, no? So ano ho ba ang magiging direksyon na natin dito sa investigation with regard to Pogo at the same time dito po kay dismissed Mayor Alice Go na sa ngayon ho ipinapakansela na nga ng Malacanang ang pasaporte? Well, at wini-welcome ko po talaga iyon, yung utos mula sa Office of the Executive Secretary sa DFA na yun na nga po kanselahin na itong Philippine passport ang isang hindi naman Filipino citizen na si Guo Huaping para matigil na rin yung pag-aabuso niya, paggamit niyan para makatakas sa ating bansa at maglabas-masok sa iba't iba pang mga bansa. Totoong nagbunyag ng maraming problemang kaugnay na Pogo, maraming krimen ang aming 4 na taong investigasyon na rin sa Senate Committee on Women laban sa mga Pogo. Pero nakapagbunga rin ng isang malaking tagumpay, yung kamakailang pag-ban ni Presidente sa kanilang zona sa Pogo para mag-wind down na ang lahat ng iyan hanggang December 31 at makahanap ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay o just transition para sa mga Pilipinong empleyado o di kaya ay naghanap buhay dyan sa Pogo o
palibot niyan. Ang susunod po namin dito sa panig ng Senate Committee on Women ay ilan pang mga pagdinig at tansya ko 2 o 3 na lamang para isara na ito at mailabas na ang aming makapal-kapal na committee report of findings and recommendations. Kasama na sa mga huling itatanong namin at ipapasok na resulta sa committee report ay dito sa ilan pang mga resource persons na hindi pa tapos sumagot. First of all, si Guo Huaping at nandyan pa yung mga nababanggit na abogado nitong nakaraang pinakahuling kabanata so far ng saga ng Guo Huaping. And who knows, baka matapos din namin na makumpleto o madagdagan yung nabitin naming investigasyon noon ng Blue Ribbon Senate Committee sa Formally. Dahil lumilitaw na rin sa aming investigasyon sa POGO yung cast of characters na iyon. Senator, isa pong napakalaking sampal no, sa sistema po natin, ito hong pagkakaalis sa bansa ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. At sinasabi nga dito na para bagang ito pong nangyaring ito, may nakikita na naman tayo na panibagong mga siguro in aid of legislation na maaari pang mapatibay para hindi ho tayo natatakasan, napagtatawanan, kumbaga sasabihin na ng ibang bansa na napakabilis pa lang makaalis. No? Is it because na sinasabi po nila na mahina ang warrant of arrest mula po sa Senado as compared to a court order, halimbawa o hold departure order? At bakit hindi ho natunton yung ganong klase ng pagbibigay po ng pansin sa kanya para hindi ho siya talaga makaalis? Bakit tayo dumating sa ganito? Hinding mahina na instrumento ang Senate warrant of arrest. Ito po ay solidly sa loob ng aming mandato at ayon sa aming mga rules. Kaya't buo yung kumpiyansa ko nung mailabas namin ang warrant of arrest kina Guo Huaping na ito ay ma-enforce. And in fact, nangako ang Bureau of Immigration sa amin ni Senate President Pro Tempore Sen. Poy, no, nung isang hearing na hindi nila papayagang labas ng Pilipinas si Guo Huaping. Definitely lalabas sa aming mga rekomendasyon kung paano higpitan pa yung pagtupad ng iba't ibang mga batas at koordinasyon sa pagitan ating iba't ibang mga law enforcement agencies. Bunga ng investigasyon nito ng Senado ay nakapag-parallel investigation at corrective action din yung ating mga executive agencies. Senator, yes, Rafi. Opo, samantalay na rin po namin yung pagkakataon. Ano pinakikita niyong pinag-ugatan ng tensyon sa pagitan po ninyo at ni Vice President Sara Duterte dun sa pagdinig kahapon, kaugnay nung 2025 budget ng OVP? Ay nako, si VP Sara ang pinakamakakasagot dyan dahil alam niya taon-taon ipinapasa ng Kongreso ang budget ng buong gobyerno kasama na ang kanyang opisina. Kaya dapat hindi lang handa ang kanyang mga impormasyon pero yung tamang ugali, attitude and behavior niya dahil bawat piso at sentimo na ipinapasa namin sa budget ay pera ng gobyerno at higit dyan galing sa buwis ng mamamayan. So tamang dapat lang itanong ang anumang lumilitaw na duplication of programs at lalo na yung posibleng improper request for budget sa isang private na authored na libro na gamit ang pera ng mamamayan at ng gobyerno. Alright. It wasn't about her. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na binagi sa Balitang Thank Halik. you, Senator. Thank you. You're welcome. Susubukan po naming makuhanan ng bagong pahayag ang mga kampo ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ni Vice President Sara Duterte. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.